Ang salita ng Diyos ay hindi lang nagbibigay ng kaalaman sa atin kundi ng liwanag sa ating buhay na madalas ay balot ng dilim ng kasalanan at kalungkutan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati na ang inaakala niyang nasa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay light, liwanag. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating subscribers at supporters ng Word of the Day. Dahil sa inyo, ay naitataguyod natin ang ating online program, ang ating online mission for evangelization. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay liwanag. Ang Biblia na nagtataglay ng mga salita ng Diyos ay hindi lamang aklat, libro na kung saan tayo ay kumukuha ng kaalaman. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay hindi parang textbook na kapag meron kang tanong, hahanapan mo ng sagot sa Biblia. Na kapag meron kang gustong malamang impormasyon, ay hahanapin mo sa Biblia. Hindi ito historical book, hindi ito science book. Ang Biblia ay isang pagninilay, isang teolohiya. Ito'y liwanag sa ating buhay. Kaya nga napakahalaga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagsasalita sa atin, sa ating buhay. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay? Kaya nga ito'y tanglaw, ito'y liwanag na gumagabay sa atin araw-araw, lalong-lalo na sa ating pagdedesisyon, kung paano natin isasabuhay ang ating buhay, kung paano natin isasakatuparan ang ating misyon sa mundong ito, sa buhay na ito. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo ay nagbabasa, tayo ay nakikinig, at tayo ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga para sa ating mga Katoliko, madalas na-associate ang pagbabasa ng Biblia sa mga kapatid nating Protestante kasi sila yung seryoso talaga sa pagbabasa ng Biblia. As much as possible, lahat ng kanilang desisyon ay isasangguni sa Biblia. Tayong mga Katoliko, ang simbahang Katoliko ang nagtipon, ang nag-gather, at nag-canonize ng sacred books in the Bible. Ibig sabihin, tayo dapat yung pangunahin at nangungunang nakikinabang sa Biblia, sa salita ng Diyos because ang simbahang Katolika ang nag-gather nito. At para saan? For our liturgical celebrations dahil binabasa sa pagdiriwang ng misa ang salita ng Diyos. So the church has to be sure na yung binabasang salita ng Diyos ay inspired books, inspired words of God. Kaya napakahalaga at ito'y pinag-aralan ng simbahan kung alin talaga yung inspired books of the Bible. At ito yung kinanonize, that's why we have the Bible today. Ibig sabihin mga kapatid, tayo dapat nakikinabang sa Biblia, tayo nakikinabang sa salita ng Diyos. At ito yung gusto ng Diyos na sabihin sa ating lahat na
Huwag nating isikreto. Walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi lang ito tumutukoy sa mga dark secrets natin personally. Pero ang salita ng Diyos ay hindi dapat ilihim. Ang salita ng Diyos, ang salita ng kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat isiwalat, dapat itong ipahayag. And we have that mission to proclaim the good news of salvation, to proclaim the love of God to the world. Ito yung dapat nating isinisiwalat sa pamamagitan ng ating buhay, ng ating halimbawa, ng ating pagpapatotoo. But that is only possible kung tayo ay nagbabasa, kung tayo nakikinig, at kung tayo ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sana ho, no? Yung may mga Bible sa bahay dyan, huwag nyo lang gawing pang display. Magbasa kayo ng Bible. Hindi dahil meron ng word of the day hindi na kayo magbabasa. Hindi ho excuse yon. Yes, nakakatulong ang word of the day na pakinggan, panoorin, basahin ang Biblia, pagnilayan ito, pero dapat meron kayong personal na relasyon na ugnayan sa salita ng Diyos, which means dapat nagbabasa ka. Huwag mong gawing pang display ang Bible sa bahay. O may masarabi lang na, may Bible ako sa bahay, pero hindi naman binabasa. No? Meron pa nga joke, di ba? Yung Bible daw ng Katoliko, iba sa mga Bible ng mga kapatid nating Protestante. Bakit? Yung Bible daw nila, gula-gulanit, may sulat-sulat. Yung iba nga, may joke pa, amoy kilikili kasi lagi nilang kinikilik, bit-bit nila, no? Pero yung Bible ng Katoliko, amoy amag, amoy agi, bagong-bago palagi, walang kadungis-dungis o wala man lang sulat-sulat yung Biblia. Bakit? Kasi hindi naman binabasa, hindi naman ginagamit. Nakakalungkot na joke. Bagamat joke, pero nakakalungkot na joke. Dahil supposedly tayo mga Katoliko, dapat nagbabasa tayo ng Biblia. At tayo rin marunong sumangguni sa Biblia. At hayaan natin gabayan tayo ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Kung nakakatulong sa inyo ang word of the day, salamat sa Diyos. Pero sana ang word of the day ay dalhin ka na masigit na mapamahal sa salita ng Diyos. Magbasa ng Biblia. Sapagkat ito'y gabay natin, tanglaw natin sa ating buhay. At sa pamamagitan ng ating pagbabasa, ng pag-aaral at pagsasabuhay nito, ay naipapahayag natin ang salita ng Diyos, hindi lang sa salita, kundi pati sa gawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salitang nagbibigay buhay sa amin. Nagbibigay ng inspirasyon at gumagabay sa aming pang-araw-araw na pagtahak sa buhay na ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily